Sa pag-iikot ng Omni News sa Toronto, tila marami sa komunidad ang pabor sa anunsyo ng federal government na paghihigpit sa International Student Program. Isang panibagong datos naman ang lumabas kamakailan kung saan naitala ang pinakamababang study permit approval rate sa Canada mula noong 2020. May report si Paula Saraza. Dapat may limit. May limit ang pagdating ng mga estudyante. Nagbahagi ng reaksyon ng ilan sa komunidad sa anunsyo ng Liberal Government Miyerkules na muling babawasan ang mga tatanggaping international students at paghihigpit sa post-graduation work permit. Marami sa kanila sang-ayon sa hakbang ng gobyerno. Yung iba naman na hindi naman talaga ang purpose dito is mag-aral kundi magtrabaho, kaya mas mabuti limitahan ng gobyerno ang pagpapasok ng mga estudyante dito. Nawawalan na ng mga trabaho yung mga matagal ng Canadian citizen dito, yung mga matagal ng immigrant. Tapos ang Canada hindi siya ready sa pagdami ng tao. Nagkukulang sa housing, nagkukulang sa pagkain. Walang accommodation. Kaya lalong mahirap ang economy. Marami na kasi ang mga estudyante, tapos minsan hindi na umuwi. Nag-i-stay na dito pag nakakakuha na ng trabaho, nag-i-stay na sila dito. Kaya minsan ang gobyerno, tapos yung iba walang trabaho, kumuha ng support sa gobyerno. Nahaharap sa matinding pressure ang federal government, dala ng lumalakas na sentimiento ng publiko na ang libo-libong pinapapasok na immigrants daw ang nagtutulak sa krisis sa housing, affordability at kakulangan ng bakanteng trabaho. Disyembre 2023, nang i-anunsyo ng gobyerno ang pagdoble sa required proof of funds sa mga international student applicants. Kasunod na ang iba pang mga pagbabago sa polisiya sa student pathway sa bansa. Sa datos na inilabas ng Apply Board kamakailan, mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, naitalang 54% lamang ang study permit approval rate, na pinakamababa mula noong 2020. Pero ayon sa isang immigration lawyer, malabong may koneksyon ito sa mga anunsyong pagbabago. Mas malinaw na po na ang ginagawa ng IRCC is inuuna nila yung mga non-complicated or separate processing line ito. Tapos yung mga complicated, dumadaan po ito sa butas ng karayom. Kabilang sa mga requirements sa international student application, ang pagsumite ng isang sulat o statement of purpose sa pag-aaral sa Canada, ang bigong pagkumbinse sa immigration officer sa layunin ng pag-aaral sa bansa, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinatanggihan ng mga Pilipinong aplikante ayon sa Apply Board. Dito na pupunta yung usapan ng dual intent. Ito bang study permit, ginagamit ba ito as vehicle to become permanent residents, or pupunta lang sa Canada para magtrabaho, hindi naman talaga para mag-aral? Kasi hindi naman talaga bawal magkaroon ng dual intent so long as you can justify it. Paalala ni Dangzalan, dapat malinaw sa study plan ang pakay sa Canada. Wala naman kasi talagang one-size-fits-all answer for the statement of intent. Kailangan talaga magmukha siyang malinaw, una sa lahat. Dapat ito'y totoo. At pangalawa, it must make sense to an officer na maggagastos ka nga ng libo-libong dolyar, na hihiwalay ka sa pamilya mo at aalis ka sa career mo na maaaring rewarding na financially. So kailangan ma-justify ito. Kung di sigurado sa aplikasyon dahil sa mga pagbabago sa polisiya, makipag-ugnayan sa mga lisensyadong propesyonal. Paula Saraza, Omni News, Toronto.